Update naman po sa mga luxury cars ng pamilya Diskaya na nasa kanilang kustodiya, ating alamin kasama si Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Customs. Attorney Chris, magandang tanghali po. Po ang kasalukuyang bilang ng ating mga luxury vehicles ng pamilya Diskaya na nasa kustodiya na ng Bureau of Customs sa ngayon. At attorney, paano po nakumpirma ang koneksyon ng mga ito sa kanila? Attorney Chris? As of today, we have a total of 30 vehicles in the custody of Customs. No? Ito ay dumaan sa inspeksyon. 8 po dito, nakitaan po natin ng kakulangan sa import entry at certificate of payment. 7 naman po dito ay wala pong certificate of payment. At yung natitira naman po ay nakitaan po natin ng kumpletong dokumento pero nagbigay po ng utos ang ating commissioner na tingnan po kung tama po yung buwis na nabayaran sa mga sasakyang ito. So, bale, follow up ko lang, 30, yung bilang para sa ating mga kasamahan sa media. 30 yung total, 8 yung kulang sa mga certifications, 7 ang walang certifications, tapos yung balanse na 15, kumpleto man ng certifications, kailangan i-check yung taxes. Yusek. Marami tayong aabang ang either sisirain o ibebenta ng BOC. Pero, attorney, ano po ang proseso na sinasagawa ng BOC mula sa unang pagkakaumpisa ng 12 sasakyan hanggang sa pagsuko ng karagdagang 16 at pagkasamsam ng 2 pang unit? Tama yan, Yusek Aboy, pero linawin natin ang inklinasyon ng ating commissioner na si Ariel Nepomuceno ay gawin pong revenue ang mga sasakyang ito. So hindi po natin makikita yung pagsisira or yung condemnation kung tawagin. But may kwento lang natin, tayo ay dumulog sa korte upang kumuha ng search warrant para dun sa 12 sasakyan. At pagkatapos natin iproseso ito, meron tayong nakitang 8 na wala pong import entry at certificate of payment. Ibig pong sabihin, napaka-strong po ng presumption na illegal po yung importasyon nito. At ikalawa, wala po itong nabayarang customs duties and taxes. Yun naman po mga natitira, dadaan po ito ng tinatawag nating post-clearance audit. Susuriin po ng ating PCAG team kung tama po yung nabayarang duties and taxes, base na rin po sa mga dokumento at base na rin po sa certificate of payment na hinihingi pa po natin sa mga nag-import ng mga sasakyang ito. So sa kabuuan po, natutuwa naman po tayo dahil sumunod ang pamilya Diskaya sa abiso at warning ng ating commissioner na isuko na lang po yung mga sasakyan dahil i-alert po natin to sa HPG kung kaya tayo po ay dumating sa kabuang numero na 30. Attorney, nabanggit niyo po yung bilang na 30. Meron pa po bang ibang sasakyang konektado sa pamilya Diskaya na hinahanap o tinutukoy ngayon ng inyong ahensya base po sa inyong impormasyon? Tayo po ay nakikinig sa mga Blue Ribbon Committee, sa mga privilege speeches. At meron po kasi nababanggit na 40, paliwanag na lang po natin ito base sa aming investigasyon at surveillance. Karamihan po dun sa natitira or yung mga natitira pa po sa 40, ito na po yung mga locally available. Ito po yung mga mabibili natin sa mga brands na available sa Philippine market. At sa madaling salita po, hindi na po ito sinisilip yung kanilang importasyon dahil ito po ay dadaan sa mga brands na nandito sa Pilipinas. So tayo po ay nandito na sa 30 ito. Kahapon po na-surrender na po yung kahuli-hulihang sasakyan, kaya po natin narating yung 30. So ito na po yung matatawag nating mga high-end luxury vehicles na tinitingnan po natin kung tama po ba yung importasyon. Attorney, sa usapin naman po ng tax compliance, paano po sinusuri ng Bureau of Customs ang tamang tax liabilities ng mga nakumpiskang sasakyan? Tama po yan, kapag tayo po ay mag-i-import ng sasakyan, tinitingnan ng Bureau of Customs yung tinatawag nating dutiable value, At dito po, magbabase tayo kung ano po yung components ng tax dito, mapa-VAT man, mapa-excise tax man. At kapag tayo po ay nagbayad nito, mag-i-issue naman po ang BIR ng ATRIG, Ito po yung Authority to Release Imported Goods.
at mag-i-issue naman po ang BOC ng Certificate of Payment na ito naman po yung magiging basihan para i-rehistro ng Land Transportation Office. So ito pong mga values na ito, titingnan po natin, dapat po maipakita ng importer or ng consignee yung pong Certificate of Payment bilang patunay sa buwis na kanilang binayaran. At ito naman po ay babangga natin sa computation ng ating import assessment section upang makita kung may pagkakaiba ba yung dapat bayaran at yung kanilang talagang nabayaran na buwis. Kapag po merong pagkakaiba, dito na po magkakaroon ng iba't ibang remedyo ang ating pamahalaan, kung pwede po bang forfeiture, pwede po bang mag-issue ng warrant of seizure and detention, or kung pwede po bang pagbayaran din ng penalties at ng mga surcharges yung mga nagkulang ng payment ng taxes. Attorney, may follow-up question lang po ako, no? Kung sakaling alam niyo po, ito po mga sasakyan na to, may rehistro sa LTO? Kasi nabanggit niyo na kailangan pala ng authority to release kasama sa proseso bago sila marehistro. So may rehistro po ba, Attorney? Sa aming tala at sa aming investigasyon, meron tayong mga nakalap ng mga ORCR, no? So isa po yan sa ating tinitingnan dahil narehistro po ang mga sasakyan ito kahit na meron pong pagkukulang sa Certificate of Payment pati na rin po sa import entry, no? So ito ay ating makikipag-ugnayan tayo sa Land Transportation Office upang mag-backtrack naman po tayo paano po narehistro ang mga sasakyan ito ganung merong kakulangan sa mga dokumento. Tama, no? So parang kailangan iba-ibang government agencies Oo. tinitingnan din natin, hindi lang yung BOC. Pero Attorney Chris, ano naman ang mekanismo ng coordination natin ng BOC sa Senado at maybe sa Kongreso na rin, lalo't na mga usapin na sasakyan, kaugnay ng mas malawak na investigasyon sa flood control projects? Unang po, no? Tayo po ay sumusunod sa alituntunin ng ating Pangulo, no? Patungkol sa mga lifestyle check at yung kanyang binilin sa ating Commissioner Ariel Pomoceno na good governance, no? So dito po masasaklaw yung mga issues ng korupsyon. At bukod dahil po dito, nagbigay po ng instruction ng ating Commissioner Ariel Pomoceno, tayo po, we take note of everything that is mentioned sa mga investigasyon, sa mga privileged speeches, at lahat po ng maaaring masaklaw ng Bureau of Customs. Ibig pong sabihin yung mga articles, mga vehicles, yung mga kagamitan na masasubject to importation na nababanggit sa mga investigasyon, ito po ay sisilipin at iimbestigahan ng Bureau of Customs kasi ang habol lang naman po talaga ng BOC dito ay ma-determine kung tama po ba yung nabayarang duties and taxes. Attorney, maliban po sa Pamilya Diskaya, may iba pa po bang sinusuri ang BOC na mga opisyal ng pamahalaan, partikular po sa DPWH, kaugnay ng umano'y pagmamay-ari ng mga high-end na sasakyan? Tama po yan, ma'am, no? This morning, nabanggit na rin po ng ating commissioner, meron na po siyang direktiba upang imbestigahan ang mga nababanggit na opisyal. Again po, no, na maikakabit po natin sa mga mamahalin sakyan na kinakailangan pong dumaan sa proseso ng importasyon, no? So this morning po, nabanggit na po ng ating commissioner, iniimbestigahan na po natin sa sakyang iniuugnay din po sa mga opisyal. Yes, Attorney, no? Nagkaroon lang ng konti problema yung Zoom natin but you're back. Attorney, ano po ba ang ginagawa ng BOC para masiguro na transparent at walang anomalya itong mismong proseso ng investigasyon at kustodiya ng mga nakumpiskang sasakyan? Ay makakaasa po kayo ng full transparency sa prosesong ito, no? Bukod sa pagko-conduct ng mga press conferences, tayo po ay weekly, no? Nagbibigay po tayo ng regular update sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng ating mga press releases kung ano na po yung estado ng ating investigasyon, no? Gaya po this morning, gaya ng ating nabanggit, binanggit na po ng ating commissioner na yung po mga nababanggit na DPWH officials ay subject na rin po ng investigation patungkol sa mga luxury vehicles na nauugnay sa kanila. So lahat pong, ang buong prosesong pong ito ay magiging open sa public, no? Maaari po tayo magpunta sa aming website para sa mga press releases at syempre po no, yung ating regular na mga press conferences upang makapagtanong po ang ating mga kasamahan sa media at makikita po natin wala po tayong sinasanto dito. Ang mandato po ng ating commissioner ay i-apply ang batas sa lahat equally po. So ibig pong sabihin, kahit po may tatamaan sa aming hanay, ay pasensyahan na po, no? Ito po ay alinsunod sa direktiba ng ating Pangulo patungkol sa good governance, kung kaya talaga pong i-apply natin ang batas sa lahat.
Attorney Chris, kailan naman po natin inaasahan na matatapos na to yung mga pagsusuri sa ownership, sa tax compliance, ng lahat ng mga sasakyang ito? Isa Kaboy, no? Alam niyo naman, bilang abogado, kailangan nating sumunod sa due process, no? At yung pong reckoning point ng pag-o-observe ng 15 days upang sila ay makapag-submit ng dokumento or ebidensya upang patunayan ang pagbabayad ng buwis ay mag-iiba-iba, no? So, ang pinakamaaga po upang matapos yung period within which they can submit proof of payment of customs duties and tax ay September 17, no? Yung mga kasunod naman po mga sasakyan, kung kailan po nagkaroon ng custody ang BOC, doon naman po susunod yung 15-day period, no? Sa tanaw po namin, baka po sa loob ng 60 days ay mayroon na po tayong initial na konklusyon. But alam nyo naman po, no, meron pa po yung proseso sa legal division. Yung po mga sasakyan na 10 million pataas, yung decision po nito ay kailangan pa pong reviewin ng ating Secretary of Finance. So as far as the BOC is concerned po, we're looking at that time frame, baka po within 60 days to 90 days, makumpleto na po natin yung buong proseso at makakapag-issue na po tayo ng kaukulang warrant of seizure and detention after 15 days, yung pong forfeiture proceedings, yung pong magiging decision ng legal. Within that time frame po, yan po yung tinitingnan nating timeline. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Chris Bendijo, Deputy Chief of Staff ng Bureau of Customs, Office of the Commissioner. Thank you and good afternoon.